Handa na ba ang mamamayan ng Metro Manila sa pagtama ng Dabiguan? Walang makapagsasabi kung kailan mangyayari ang sakuna gaya ng lindol. Sa eksenang ito sa mall ay 7.2 magnitude na lindol ang tumama sa Metro Manila. Panoorin natin ang isinagawang simultaneous earthquake drill ng Philippine Red Cross. Meron po mga batang naipit. May nakita din po akong duguan na buntis kung saan hindi makatayo. Meron din po mga matatanda na nabaksakan po ng kasali. Ako po ay ligtas. Opo, ligtas naman po ako, sir. Pero please, sir, kailangan po namin sir ng tulong niyo, sir. Pwede pala po kayo ng assistant at marami pong ambulansya, sir. Lahat po yung nagkakakalakot. Opo, sir. Ulitin po sa lahat po. Lahat nakakalakot. Ano ang mga umugtong? Bukas lang karo ka. Mahal? Okay ka lang po ba? Ano ito sa'yo, brother? Para ano? Para maluwas lang po tayo.
Okay, nasa pa. Kunti pa. One, two, three. Magnitude 7.2 na rin ang natumama sa Metro Manila. At sa sinabi nito, nasa board yung mga casualty naman. Kabila yung mga pwede na inaalis ng mga Red-Cross. Wala lang man ha, wala lang man. Ito ang ulan.
Sige. Abante Ambo. Another priority. Yan na ng Ambo. Another priority. Oh, tama ano tama. Sige. Yes, sir. Okay. Ipinamalas din ng mga volunteer ng Philippine Red Cross ang kasanayan sa isinagawang senaryo pagdating sa pagbibigay ng paunang lunas at pagresponde sakaling naging biktima ng sakuna gaya ng lindol. Pakipak na yung red. Pakipak na yung red. Pakipak na yung red. Para ko kayo for transport. Mahalaga na magkaroon ng paghahanda. Kaya naman ang Philippine Red Cross ay nagsagawa ng pagsasanay para paghandaan ang posibleng pagtama ng The Big One. Layunin ng pagsasanay na maituro ang mga tamang gawin at ihanda ang mamamayan sakaling maganap ang lindol o anumang uri ng sakuna. Ayon kay Red Cross Chairman Richard Gordon, kinakailangang maging laging handa sa ganitong panahon, lalo't hindi batid kung kailan tatama ang malakas na lindol. May mga earthquakes recently
gaano ka-importante itong preparation natin today? We're always preparing every day. Every day, when there's an earthquake, we see it in our operation center. May kumikislap doon. And you can see, kahit na maliit, malaki, nakikita doon. Mamaya, punta kayo doon, makikita niya. So, when there's a big earthquake, right away, I call all the service representatives and say, alright, kung mangyari sa atin, anong gagawin nyo? Kung nangyari sa Taiwan, tinawag ko siya ng lahat, and we practice kung anong gagawin. That's why, isang gabi, may nangyaring mass casualty event, mabagal ang dating. So the next day, 5 ambulansya dumating, may fire truck, may lahat. Nag-aanda tayo para sa ganun. Sir, for today, what will you simulate? What will we see later? Earthquake. We will simulate earthquake. Ano po ang scenario? Meron bang mall na matatamaan, mass casualty? We're gonna use Marikina as the scenario, no, in case of a major earthquake. So, syempre may mga buildings doon, and then may mga secondary secondary causes of the emergencies or disaster after the earthquake. So, mga fires, mga traffic issues, car accidents. So, yun po yung mga scenario natin. Mamaya, kasama yung ating mga volunteers, no? Kailan namin ng Marikina because it's on the earthquake fault line. Tingnan nyo paglabas ninyo, you see water tanks. Water tanker, we have 28 water tankers, 10,000 liters yan. You can see some of the pictures here. We also have 5 payloaders. Para pag may lumagapak na building, we have the heavy equipment, and we also have private contractors who will help us bring their equipment under the Red Cross wing. If we go outside, meron tayong rescue truck. Yun, capable of working at night. May ilaw yan, paggabi. And you can put a teardrop camera inside crevice where there are people underneath. Makakausap namin sila. We can see what they're doing. So, hahanapin namin lahat yan. Kompleto yan. So, meron tayong mga equipment na panghukay, panghila. Siyempre, kulang yan pag marami. So, importante, mabilis ang response. We're also preparing for war. In case we have a problem with Taiwan, we're preparing for first aid. Tinuturo na ngayon yung wartime first aid. Okay? So, sir, yung 2 million volunteers natin, are they all prepared for the wartime first aid? Iba-iba ang role. Yung 2 million volunteers are divided into volunteers that will report kung ano nangyari. May bumagsak na tulay, hindi na tayo makakadaan dito. Or merong landslide dito, or may building na gumuho, may kumulaps, no? O kaya, even man, kailangan namin ng ambulansya dito, kailangan namin ng doktor dito, kailangan namin ng tubig, may sunog, kailangan namin ng bumbero, nire-report lahat sa operation center, and then we will farm out kung anong kailangan dalhin na tulong. And of course, we're coordinating all the time with the government. Tinitignan din namin kung anong ginagawa ng gobyerno. Chairman, Senator, yung sa giyera, paano kayo naghahanda? Sabi nyo nga, baka may mangyari sa Taiwan, baka madamay tayo. Well, inuuna namin yung malalapit doon sa lugar na yan. Palawan, Ilocos Norte, Abra. Niladagdagan namin ng first aiders. And then, nag-iimbak kami ng mga first aid. Para pag halimbawa nagkagulo, o nire-remind ko si Gwento, meron kami mga dadali ng mga volunteer emergency response vehicles. Laman noon, 20. Kukuha ng volunteer yun. At lahat yan, meron binabag ng first aid. May radyo, tatawag kung kailangan nila ng tulong, kung kailangan dadalhin sa ospital, kung kailangan ng dugo, yun ang lalabas. Hey, meron pala rito. Okay ka lang, sir?